Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ang topic po natin sa oras na ito ay tafsir ng Suratul Alaq. Tafsir ng Suratul Alaq. Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. So, ito po ay binubuo ng 19 na aya. Opo, ito po ay binubuo ng 19 na aya. At ang Suratul Alaq, ito po ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Suratul Alaq, ito po ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Opo. Ito ay bumaba sa Makkah. Ayan. Ayan, saan na yun? Okay. Sabi ni Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Na siyang khalaq, lumikha. Sinabi ni Imam Ahmad sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang pinakaunang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta ay ang ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah fi an-nawm. Ibig sabihin na bago pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawaran or binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkapropeta, ang unang nagkaroon siya itong tinatawag na ru'ya sadiqah. Sa
Tagalog, panaginip na totoo. Si Propeta Muhammad, bago siya maging propeta, lahat ng kanyang mapapanaginipan, lahat ng kanyang mapapanaginipan ay magkakatotoo kinabukasan. Ito ay magkakatotoo kinabukasan. Pagkatapos nun, nagkaroon siya ng tinatawag na pagkagusto sa pag-iisa. Si Allah subhanahu wa ta'ala pinagusto kay Propeta Muhammad ang mag-isa. Kaya naman si Propeta Muhammad ay nagpupunta sa Gharun Hira, isang bundok sa Makkah na di kalayuan sa Makkah, na bundok na ito ay mayroong yungib. At doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nananatili. Doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nananatili at nagsasagawa ng tinatawag na ta'abbud. Ang ibig sabihin ng ta'abbud, ito ay pagninilay-nilay kung sino ang tagapaglikha, sino ang lumikha, bakit mayroong araw, bakit mayroong gabi, sino ang dapat sambahin. Nagkaroon si Propeta Muhammad ng pag-iisip na ganun. Kaya ang ginagawa niya, pupunta siya sa kanyang asawa, si Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha, and then upang kumuha lamang ng kanyang mababaon, and then babalik na naman siya sa yungib. Bakit? Dahil ang mga tao sa Makkah sa panahon na iyon, sila ay sumasamba sa mga ribulto. Kaya labis ang pagkamuhi ni Propeta Muhammad sa gawaing iyon, kaya gusto niyang mapag-isa. At pinag-iisipan niya kung sino nga ba ang dapat sambahin. Dapat bang sambahin ang mga ribultong ito? O sino ang tagapaglikha na siyang dapat sambahin? Hanggang sa isang araw, may dumating sa kanya na nag-anyo or nag-anyong tao. At sa itsura ng isang lalaki, lumapit sa kanya sa yungib at sinabihan siyang, "Ya Muhammad, iqra." "Ya Muhammad, iqra." O Muhammad, bumasa ka. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naman nakapag-aral, kaya hindi siya marunong magbasa at hindi rin siya marunong sumulat. Hindi siya nakapag-aral. Kaya ang sagot niya doon sa lalaking lumapit sa kanya, "Ma ana biqari." Ibig sabihin ay hindi ako nakakabasa. Sabi ni Propeta Muhammad, "Fa'akhadani faghattani hatta balagha minnil juhud." Hatta balagani minnil juhud thumma arsalani. Kinuha ako ng lalaking iyon at ako'y kanyang niyakap. Sabi niya, kinuha ako ng lalaking iyon at ako'y kanyang niyakap ng napakahigpit hanggang sa mawawalan na ako ng hininga. Pagkatapos ay kanya akong binitawan. Sabi niya, "Iqra." Sinabi na naman ng lalaki, "Iqra." Bumasa ka. Sabi ng Propeta Muhammad, "Ma ana biqari." Hindi ako nakakabasa. At ginawa rin ng lalaki sa kanya yung tulad ng ginawa na una. Kinuha niya ito, hinawakan at niyapos ng napakahigpit at pinakawalan at sinabing, "Iqra." Faqultu ma ana biqari. Pangatlong bisis, inutusan siya ng lalaki, "Bumasa ka." Sabi niya, "Hindi ako nakakabasa." And then, niyapos na naman siya ng lalaki at
hanggang sa mawalan na siya ng tinatawag na hininga bago pa siya pakawalan ng lalaki. And then, sinabi ng lalaki, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanggang sa umabot sa malam ya'lam. Ibig sabihin, ang binasa ng lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hanggang sa, sabi niya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanggang doon ang binasa ng lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun ay nawala yung lalaki. Nawala yung lalaki na iyon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nawala na yung lalaki, siya ay biglang tumakbo sa kanyang takot. Siya ay tumakbo patungo kay Khadija radhiyallahu anha at kanyang sinabi kay Khadija, sabi niya, zammiluni, zammiluni. Anong sabi niya? Takpan mo ako, takpan ninyo ako, takpan ninyo ako, o kaya kumutan ninyo ako, kumutan ninyo ako. Si Propeta Muhammad ay nanginginig sa kanyang takot. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanginginig sa takot. Kaya gusto niyang magpakumot kay Khadija, kanyang asawa radhiyallahu anha. And then sabi ni Khadija, anong nangyari sa iyo? Kininto ni Propeta Muhammad kay Khadija ang nangyari. And then ang ginawa ni Khadija radhiyallahu anha, siya ay dinala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki, na ang lalaki na ito ay mayroong kaalaman tungkol sa kasulatan na naunang mga kasulatan na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Turah ni Moses alayhi salam. And then sinabi ng lalaki na iyon na ang dumating sa iyo ay isang anghel, tulad sa dumating kay Musa alayhi salam. Opo. So, and then, ayon sa kwento, nagpakita ulit ang anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpakita ulit ang anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit. Nagpakita. At then, si Propeta Muhammad ay sinabihan ni Anghel Gabriel, sabi niya, ya ayyuhal muzammil, o di kaya sa ibang aya sabi niya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. So yun po yung mga aya na mga naunang bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basahin mo sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Lumikha sa lahat. Lumikha sa ating nakikita at sa hindi natin nakikita. Mula sa mga anghel, mula sa mga engkanto. Khalaqal insana min 'alaq. Tunay na siya ang lumikha sa tao. Min 'alaq, na mula sa alaq. Ano ang alaq? Sabi ni sa tafsir na Sa'di rahimahullah, sabi na khalaqal insana min 'alaq ay alladhi khalaqa kulla insanin min kit'ati damin ghalidhin ratbin, na siyang lumikha sa tao, sa lahat ng tao mula sa kit'a. Kit'a ibig sabihin kapirasong dugo na napakalapot. Napakalapot. Kapirasong dugo na napakalapot. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bumasa ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
Opo, ngunit ito ay dineliver ni Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Iqra wa rabbukal akram." Bumasa ka, o Muhammad, dahil ang iyong Panginoon ay akram. Bumasa ka, Muhammad, dahil ang iyong Panginoon ay akram. Ano po ang ibig sabihin ng akram? Kathirul ihsan, wasi'ul juhud. Ibig sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nauubusan ng tinatawag na kabutihan. Hindi nauubusan ng tinatawag na kabutihan. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon natin, sabi niya, "Iqra wa rabbukal akram," dahil ang ating Panginoon ay hindi kailanman nauubusan ng kabutihan. Kahit pa ang mga tao ay hindi na mananampalataya sa Kanya, hindi na sumasamba sa Kanya, binibiyayaan niya pa rin dito sa mundo. Ngunit, ang pinakamasama, pagdating sa kabilang buhay, ay walang magiging gantimpala, walang biyaya, walang kabutihan ang ibibigay ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya sa Kanya sa araw ng paghukom. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam, na siyang nagturo sa mga tao sumulat gamit ang kalam, gamit ang kagamitang panulat. 'Allama bil qalam. Subhanallah. Ito yung hindi natin napapansin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagturo sa atin. Allama kulla shay, allama al-insana bil qalam, na siyang nagturo sa mga tao na gumamit ng panulat, lapis, bulpin o anuman, no, upang gamitin nila sa kanilang pagsusulat. Allamal insana malam ya'lam, na siyang nagturo sa mga tao sa hindi nila nalalaman. Nagturo sa mga tao sa hindi nila nalalaman. Subhanallah. So, yun po yung unang ayat na bumaba, mga ayat, mga verses na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla innal insana la yatgha. Haqqan, tunay man na ang mga tao or ang tao liyatajawaz hududallahi idha abdarahul ghani al-ghina. Kapag ang tao ay nakaranas ng tinatawag na kasaganahan, kayamanan, kapag umaangat ang antas ng hanap buhay ng isang tao, nagkakaroon siya ng tinatawag na yatgha o kaya tagha. Ano ba ibig sabihin ng tagha? Nagkakaroon siya ng tinatawag na hindi pagsunod kay Allah. Tumitigas ang kanyang puso. Yatajawaz hududallah. Nabibreak niya ang mga limitasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabibreak niya ang mga limitasyon na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sabi niya, ar-ra'ahu staghna, kapag siya ay nagkakaroon na ng tinatawag na kayamanan, no? Innal insana la yatgha, tunay na ang tao ay nakakagawa ng mga ipinagbabawal ni Allah kapag nakikita niya sa kanyang sarili na siya ay tumataas, umaangat, or nagkakaroon ng kasaganahan ang kanyang pamumuhay. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ila rabbika ruj'a. Tunay, tandaan mo, tandaan natin na mga tao, tunay na sa iyong Panginoon ang pagbabalik. Walang mananatiling buhay sa mundo. Walang mananatiling buhay sa mundo, at kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik. Ilallahil masir wal marji' wa sayuhasabuka ala malik. At kukwintahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kayamanan, na dahil lamang nagkaroon ka ng kayamanan, nagkakaroon ka ng paglabag sa kanyang mga utos. Hindi mo na nasasamba, hindi ka na nakapagsagawa ng pagdarasal dahil nagkaroon ka na ng kayamanan. Abala ka na sa iyong pagiging sa iyong negosyo, no? Katulad ng naunang sura na ating binigyan ng tafsir, na alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kapag ang tao ay nagkaroon na ng kayamanan, naging abala sa kanyang negosyo, palaging late na sa pagdarasal, mawawala na sa kanya ang pananatili or pamamalagi sa pagsagawa ng dasal sa tamang oras. Okay? So, tandaan mo, sabi ni Allah, na tunay na ang pagbabalik ay sa akin at magkaroon ng tinatawag na hisab. Hisab, pagkukwinta, pagtutuos, pagtitimbang. Ara'ayta alladhi yanha, nazalat fi Abi Jahal la'anahu Allah, tawa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'inda al-bait, fawa'adahu ta'ala billati hiya ahsan qawla. Ara'ayta alladhi yanha. Itong aya na ito ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinasabihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, opo, na ara'ayta alladhi yanha, nakikita mo ba yaong yanha, pumipigil? Sino yung pinipigilan niya? Pinipigilan niya si Propeta Muhammad. Sino ang taong ito? Si Abu Jahal. Si Abu Jahal, isang malapit kay Propeta Muhammad, kamag-anak ni Propeta Muhammad, na kabilang sa mga taong hindi sumampalataya sa kanya. Bagkus, siya ay kabilang sa mga taong labis ang pagkamuhi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa pinipigilan niya si Propeta Muhammad magsagawa ng pagdarasal sa Kaaba. Pinipigilan niya, hindi lang si Propeta Muhammad, pati ang mga taong yumakap or sumampalataya kay Propeta Muhammad. Abdan idha salla, nazalat fi Abi Jahal. Okay? Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla, ara'ayta in kana 'alal huda. Nakikita mo ba, sabi niya, kung siya ay nasa huda, nasa liwanag, ay fama dhannuka in kana hadha alladhi tanhahu 'ala at-tariqil mustaqima fi fi'lihi aw amara bit-taqwa, at nag-uutos ng tinatawag na pagkatakot kay Allah. Ara'ayta in kadzdzaba wa tawalla. Nakikita mo ba, sabi niya, kung siya ay kadzdzaba. Ibig sabihin ng kadzdzaba ay nagpapasinungaling. Hindi niya pinaniniwalaan ang lahat ng iyong mga sinasabi. Wa tawalla, tumalikod. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hindi ba niya nalalaman na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakabatid, nakakakita? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Yasma' kalamahu, anna Allah yarahu wa yasma' kalamahu wa sayujazihi ala fi'lihi atammal jaza. So, ang mga taong nagbabawal gumawa ng pagsamba, pagdarasal sa Kaaba, ang mga taong nag-uutos na pagkatakot kay Allah, nag-uutos magsagawa ng pagdarasal, hindi ba nila alam na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakabatid sa kanila? So, ano man ang gawin natin, mayroong tinatawag na paghuhukom.
Kung gumawa ka ng masama, pinagbabawalan mo ang mga tao sa pagdarasal, pinagbawalan mo ang mga tao gumawa ng kabutihan, ikaw ay huhukman at parurusahan sa gawain mo na ito dito sa mundo, doon sa kabilang buhay. At kung ang ginawa mo naman dito sa mundo ay nag-uutos ka ng kabutihan, takwa, pagkatakot kay Allah, pagdating sa kabilang buhay, gagantimpalaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, kung hindi sila titigil. Qala thumma qala ta'ala mutawaidan, mutahaddidan, kalla la illam yantahi, ay la illam yarji' amma huwa fihi minasyiqaqi wal inad lanasfa'am bin nasiyah, ay lanasma'annaha sawadan yawmal qiyamah. So, kung hindi ka titigil sa iyong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaparating niya kay Propeta Muhammad ang tungkol kay Abu Jahal at ang sino mang mga tao na hindi manampalataya at nagbabawal sa mga tao gumawa ng kabutihan, gumawa ng pagsamba, pagdarasal, no? Pag hindi ka titigil, okay, sabi ni Allah, lanasfa'am bin nasiyah, sa kabilang buhay ay sawadan yawmal qiyamah. Ibig sabihin ay ikaw ay babalutin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na kadiliman sa araw ng paghukom. Kadiliman, saan ba yung mayroong kadiliman? Ito ay nasa impyernong apoy. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiya, yani nasiya, siya ito ay tinutukoy niya dito si Abu Jahal na siyang nagpapasinungaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga gawain. Falyad'u nadiyah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hayaan mo, tawagin niya, anyayahan niya ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga pamilya, no? Na magtulong-tulong sila, pigilan ka o Muhammad. Sanad'u zabaniya. Kung ganon ang ginagawa nila, sanad'u zabaniya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung kanilang inaanyayahan ang kanilang mga kasama, pamilya, para ikaw ay pigilin, para ikaw ay gawan ng kasamaan, ang tugon naman sa kanila ni Allah, sanad'u zabaniya, ay amin ding tatawagin si Az-Zabaniya. Sino po itong si Az-Zabaniya? Ito ay malaika ng kaparusahan. Siya yung malaika, anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang nakatalaga sa pagpaparusa sa loob ng impyerno. Hatta ya'lama may yaglib. So, sino ba ang mananalo sa kanila? No? Sanad'u zabaniya kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib. Ya Muhammad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, huwag na huwag mo silang sundin. Sino sila? Si Abu Jahal, si Abu Lahab, at ang mga kasamahan nila. Huwag na huwag mo silang sundin, bagkus ang gawin mo ay wasjud. Tumirapa ka, magsagawa ka ng pagdarasal. Magsagawa ka ng pagdarasal, waqtarib, at magsagawa ka ng al-iqtirab. Ano ba yung iqtirab, waqtarib dito? Sabi ni Allah. Okay? So, kama thabata fi sahih inda Muslim min tariqi Abdullah bin Wahab an Amr ibn al-Harith an Ammar ibn Ghaziya an Sumayya an Abi Salih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na higit na malapit tayo sa ating Panginoon kapag tayo ay nakatirapa. Kaya habang kayo ay nakatirapa, fa'akthiru ad-du'a. Paramihin ninyo ang inyong mga panalangin habang kayo ay nakatirapa. Waqtarib. Ibig sabihin,
wasjud waqtarib, manalangin ka na ikaw ay proteksyonan ni Allah, gantimpalaan ni Allah, biyayaan ni Allah, at anumang mayroon or anumang gusto mong mangyari sa iyo dito sa mundo. Okay? So, wag mo silang sundin. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wag mo silang sundin, ngunit ang gawin mo ay magsagawa ka ng pagdarasal. Pagdarasal, siyempre, hindi mangyayari ang isang sujud maliban na lamang na mayroong tinatawag na pagdarasal, rakaatain o anuman ng dasal. Habang ikaw ay nakatira pa, sujud, paramihin mo ang iyong pag-dua o di kaya yung tinatawag na panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po mga kapatid, ang tafsir or mula sa tafsir ni Tafsirus Sa'di at sa tafsir ni Ibn Kathir, pinaghalo-halo ko po siya. Opo. Okay? So, yun no. At alhamdulillah, maraming salamat po sa inyo. Inshallah, bukas ay surah At-Tin, no? Inshallah, surah At-Tin, inshallah ang ating tatalakayin bukas inshallah. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.